Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa aming kalangitan. Hallelujah! Hallelujah! Mahal kita, Tingin ko po, tama naman kasi may pasisimulan tayong serye ng talakayan sa 1 Thessalonians, 2 Thessalonians entitled Until the End. Tumutukoy po sa mangyayari sa katapusan ng mundo. Particularly sa second coming ng ating Panginoon Kristo. Di po ba? Nung siya'y magaling ng kanyang buhay doon sa krus, matapos siyang mamatay doon sa pagkapako sa krus, inilibing po siya. Pagdating ng 3 araw, nagbang muli. After 40 days, umakyat sa langit. Tapos nangako po siyang babalik. Yun po yung parang running theme ng mga aklat na ito na sinulat ni Apostol Pablo. Tapos po, pagka ika nga po, bibigyan natin pansin
yung sulat niya, 1st and 2nd Thessalonians, mapapansin niyo po ito mga kapatid. Sa bawat dulo ng bawat kabanata ng 1st Thessalonians at saka isang kalahating bahagi ng chapter 2 ng 2nd Thessalonians, makikita po natin, meron siyang pagbanggit tungkol sa second coming of the Lord Jesus Christ. Tingnan lang po natin, parang mabilis ang survey. Open your Bibles doon sa 1st Thessalonians at particular sa unang chapter, yung verse 10. Ang sabi po ng verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Yan, dulo ng chapter 1. Chapter 2, nandun po sa verse 19. Nang sinasabi po, verse 19, sabi niya, for what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of the Lord Jesus when He comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. Ayan. Meron pong pagbanggit. Sa chapter 3 naman, makita po natin yan doon sa verse 13, na sabi po, yung may He strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus Christ comes with all His holy ones. Tapos sa chapter 4, isang parang paragraph po, may pambagat dyan. Sa chapter 4 verses 13 to 18, di na po natin babasahin yung kabuang paragraph, kundi particular verse 18. Nang sinasabi po rito, mga kapatid, yung sa verse 18, therefore, encourage each other with these words. Yung pagbanggit po niya sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. The same is found in chapter 5 verses 23 and 24 at saka nga po sa 2 Thessalonians chapter 2, 1 to 12. Kaya po, itong mayamang katotohanan na to ay meron pong pagbibigay ng kasiyahan loob ng mananampalataya tulad ng mga Thessalonian believers at saka yung kasiguruhan na sila po ay kasama doon sa sasalubong sa Kanya sa himpapawid, sa Kanyang pagbalik. At ang tutunan po natin ng pansin, mga kapatid, ay doon sa pasimula po ng serye na sabi, until the end, chapter 1. Especially verses 2 and 3. Basahin ko lang po natin. Basahin lang po natin, mga kapatid. Ulit yung chapter 1, verses 2 and 3. Ang wika po rito, we always thank God for all of you. Mentioning you in our prayers, we continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Faith, love, hope. Yun po ang title ng ating mensahe ngayong umaga. At sa bungad po niya, sinasabi, mga kapatid, yung tulad na nabanggit sa nakarang mga pag-aaral natin sa kasulatan, iba po ang paraan nila ng pagsusulat noon kaysa sa ating panahon ngayon. Karaniwan po, pagka tayo susulat, addressing somebody na ating sinusulatan, ang una pong bahagi, yung sumusulat, nagpapakilala. Dito sa, halimbawa, dito sa verse 1, Paul, Silas, and Timothy. Sa atin po ngayon, pagka gagawa at susulat tayo, yung signature o yung sumulat, dito po sa dulo. Dito, nagpapakilala kagad yung sumusulat. At alam na po natin, ilang mga pagkakataon po, may mga pag-aaral tayo tungkol sa lalaking ito ng Diyos na si Paul. At nababanggit na nga po natin sa mga nakararaan, mga kapatid, yung katotohanan, sa pangalan pa lang po, meron ng mensahe ang Diyos. At iba po, ibang klase ang pagpapangalan sa atin ng ating
ng ating mga magulang at lalo pa kapag ika nga po'y na-trace natin ang mga kahulugan ng ating mga pangalan na binigay ng ating mga magulang sa atin, much more galing po o inspired by the Lord Himself. Tulad po kay Paul, ang kanyang Hebrew name ay Saul. At basically, ang Saul ay nangahulugan po ng big, malaki. Or, meron pong isang pakahulugan dyan sa Hebrew, ay yung pong asked from God, hiningi mula sa Diyos. Yung pong soul. So, nung magkaroon po siya ng isang karanasan na pagtagpo doon sa daan ng Damasco, ay kinatagpo po siya ng Panginoon at doon, binago ng Diyos ang kanyang pangalan. Naging Paul. At mula noon, kinilala na po siya sa pangalang ito, Paul. At ang ibig sabihin po, basically, ng Paul, little or small. At ang mga pagpapahayag po ng parang aplikasyon doon, nakita natin, ang tama po na pwedeng pagbatayan natin ng tamang pagkilala sa ating sarili ay ang ating manglilikha. Even by name assigned to us. At isipin po niyo, dati po itong si Saul o si Paul na naging Saul, si Saul na naging Paul. Dati po, mang-uusig yan ng mga followers of Christ. Pagka may nalaman siyang grupo na nga po'y kilala na sumusunod, kumikilala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, susugurin po yan. Meron siyang letter of authority from the religious leaders in their time. Tapos po, hulihin, pahirapan, kukulong, o kaya even mapatay. Terror po itong mamang ito. Until, doon sa Acts 9, kinatagpo siya ng Panginoon sa daan ng Damasco. At doon nga po nangyaring pagbabago. As in, siya po ay naging masugid na misyonero ng ating Panginoon. Going places, hindi na po para manghuli ng mga sumusunod kay Kristo, kundi bilang tagasunod na ni Kristo, ipinapahayag niya yung kanyang karanasan ng pagkakilala kay Kristo, kanyang Panginoon tagapagligtas. And so may mga nade-develop na mga churches here and there, including itong ating pinagbabatayan ng ating pag-aaral ng serye, 1 and 2 Thessalonians. So mula po sa pag-aakala na he was a big shot, somebody, may impluensya, makapangyarihan, at mahirap kalabanin, binago siya ng Diyos. Nagtagpo sila ng Diyos sa daan ng Damasco. At ganun din po naman sa ating karanasan, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi natin mapapasubalian. Hindi mababali ang katotohanan. Pagka na-encounter mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, may pagbabagong mangyayari sa iyo. At ikay magiging isang, sabi nga, asin at ilaw ng sanglibutan, representing Him well dito sa mundong ibabaw. At doon po sa verse 2, makita natin, sabi niya, we always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. Summarily, pwede po natin mabanggit sa sinasabi ng verse 2, ito ay panalangin ng pasasalamat. This is a prayer of thanksgiving. Nakaranas na po ba kayo, mga kapatid, na sa inyong mga pananalangin, puro pasasalamat, walang paghingi-hingi? Ang sarap ng feeling nun, di po ba? Pati na nga po yung parang talagang ginugusto yung hilingin, pinadaan na po ninyo sa pasasalamat na, Lord, salamat po sa inaasahan kong sagot niyo sa aking hinihingi. Pasalamat na kagad. Bihira po tayong makaranas ng ganong mga kalagayan sa panalangin. Ang karaniwan sa ating isip, damdamin, pagka prayer ang pag-usapan, pengin nito, pengin nun. Tuloy, naalala ko, nababanggit ko na sa mga nakararaan, meron pong isang member ng isang local church, diakono ng church, sa kasanayan niya na parang sa kanyang panalangin, yung words ay parang nako-contracted niya, na papaikli niya. Halimbawa, sa halip na diretsong Panginoon, kasi po,
ang dalas niyang banggitin yung salitang Panginoon sa kanyang panalangin. Panginoon, salamat Panginoon. Panginoon, pengin ng Panginoon. Hanggang dumating po sa punto, yung Panginoon di na po kompleto. Panoon na. Panoon. Mabilisan na. Tapos pagsasamahin pa, Panoon, pengin Panoon, pengin ito. Buti lang, di nalito si Lord. Makikinig pa rin po. Pero, ulitin ko po yung tanong natin, nakararanas po ba tayo sa ating buhay panalangin na puro pasasalamat? Walang hihingin. Basta, thank you Lord. Isa-isahin mo yung mga pwede mong ipagpasalamat. Masarap po siyang karanasan, mga kapatid. At si Apostol Pablo, kasama si Silvanus at saka si Timothy, si Silvanus po, yun yung Hebrew name ni Silas. Sa ibang mga salin, tuwiran, sinabi po si Silas yan. Ito, katulad dito sa ating NIV, 1984, Paul, Silas, and Timothy. Kasama po sila, nasabi, we always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. Mga kapatid, isa pa pong obserbasyon. Sa pagbabasa po natin ng kasulatan, particularly ng mga sulat ni Apostol Pablo, napansin po ba ninyo na with the exception of 1 or 2 epistles, meron po siyang 13 mga sulat dito sa Bagong Tipan. With an exception of 1 or 2 epistles, ang bungad po niya sa kanyang pagsulat, tulad dito, ay mga pananalangin. Panalangin. We can summarize that idea sa ating obserbasyon. Bagaman hindi po ganong kilala ang lalaking ito ng Diyos na lalaki ng panalangin, a man of prayer, we better appreciate ang sinasabi po ng kasulatan. Itong mamang ito, nakauhugot po ng kapangyarihan, ng mabisang paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, mula nang siya ma-convert in Christianity, hanggang sa gamitin siya ng Panginoon, maging misyonero, going here and there, sa pangaral po ng mabuting balita ng kaligtasan, may resulta. May resulta. Bakit po? I propose to you, prayer. Prayer. Sa equipping theme natin for the year, ang akin pong sinasabi madalas, bago po yung lahat ng pwede nating gawin, systematically or otherwise, ang una pong punto na dapat nating maranasan sa equipping, masanay tayo, matuto tayo, makita natin, maranasan natin, prayer. Unang equipping na mangyari sa atin, prayer. At itong mamang ito, wala po siyang sisimulan na isang bagay, isang karanasan na hindi muna siya nagpe-pray. Pupunta siya sa ibang lugar, mangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, prayer. At pagka may nabuo po na iglesia lokal sa lugar na kanyang pinuntahan, with all his team, idadagdag na po niya sa listahan ng kanyang prayer book. Mananalangin. Tulad po dito. Mga kapatid, sinasabi ko po lagi, ang gulugod, alam po niyo yung gulugod? Yung, ano nga yun sa English? Yan, backbone. Ang gulugod ng iglesia, panalangin. Ang magpapanatiling matatag, may, ika nga po'y may gilas, masigla, may kalakasan, kasiglahan, prayer. Individually and as a church, prayer. So, moving on, sabi pa po niya rito, mentioning you in our prayers. Verse 3, we constantly remember before our God and Father. Pansinin niyo po yung mga salita na mula sa verse 2, sabi niya, mentioning you in our prayers. Verse 3, continually remember. Ito po ay mga, sa tense po ng mga grammars, makita po natin, simple present tense. Ang ibig sabihin po nito, patuluyan. Kaya meron pong continually, tapos po mentioning, hindi po yung minsang mabanggit sa panalangin, kundi tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. What
holds us as a church tuloy-tuloy na panalanginan. At mangampanya tayong mabuti, mga kapatid, sa kahalagahan ng buhay panalangin. Especially, gaya ng panalangin pastoral kanina, especially nowadays, in our time, dito sa ating bansa. Sabi nga po natin, nakagagalit naman nangyayari. At maalala po ninyo ang ating panawagan nung nakarang linggo, pinalapit po kayo dito sa harapan para ibulong na lang natin sa Diyos. Kasi po, ayaw natin marinig ng ating mga anak yung ating bibigkasin na mga baka ano bang salita, madulas yung dila natin, baka makapagmura na tayo sa galit. Di po bagay na marinig ng ating mga anak, mga apo. So pinalapit po kayo dito sa harapan, ibubulong na lang natin sa Panginoon. Susumbong natin yung mga masama, yung mga bagay na hindi mabuti sa nangyayari sa ating bansa. And mind you, my friends, I believe wholeheartedly, gumagawa po ang Diyos. Merong mga expose, pero hindi tayo titigil doon sa mga imbestiga, kundi talagang ilabas po natin ang boses ng iglesia. Anong boses ng iglesia ng Diyos sa ating panahon? Maging matapang po tayo sa dapat na paghahir ng tapang. Hindi po tayo nagtatapang-tapangan, hindi po tayo parang matapang sa hindi dapat na katapangan, pero maging matapang po tayo sa tama at totoo. Iyon ang ating pamamana sa ating mga anak, mga kapatid. And so, mapansin po natin, patuluyan. Meron pong sinimulang gawin, pagpapatuloy. Simple present tense, ang sabi po. We are mentioning you in our prayers, constantly remember before our God and Father. And then, yung pong bagay na ating bibigyan ng pansin, mabuti, siyempre, makatutulong po muna, konti lang. At paniwala ko po yung mga susunod na mga mensahero ng Diyos, kasama ko dito sa pagtalakay, ay magdadagdag po ng mga impormasyon sa background po ng mga sulat ni Pablong ito. Turning our Bibles to Acts chapter 17, doon po natin hanguin yung mga konting impormasyon po sa pagkakasimula ng iglesia sa Thessalonica. Chapter 16, 17 ng Book of Acts. Particularly, chapter 17. Dito po tayo magtuon ng pansin sa background. Acts 17, 1 to 9. Basahin ko lang po, simple, pagdaan lang po. Sabi niya, when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica. Ang pangalan daw po ng lugar na ito ng Thessalonica is sinunod po sa pangalan ng anak na ni Philip II of Macedon. Philip II of Macedon. At yung po namang pangalan ng lugar na Philippi, yun, doon po pinangalan doon sa Philip II of Macedon. So itong Thessalonica naman, doon sa kanyang naging anak. Yan. At ano pong sinasabi dito sa Acts 17. So napunta po sila ng Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. Pagka po merong sinagoga ng mga Hudyo sa isang lugar, nakalalamang meron pong mga Hudyo sa populasyon. Pero sa lugar pong ito, mas marami po mga Greeks. So meron pong bahagi ng kanilang populasyon na mga Hudyo. Mas malaki po naman ang populasyon nila ng mga Greeks. Kaya ang kasanayan ni Pablo, sabi niya, as his custom was, Paul went into the synagogue and on 3 Sabbath days, bali po 3 linggo, 3 linggo, on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures and explaining and proving that the Christ had to suffer and rise from the dead. Yan. So, customary po ni Pablo, pagpunta niya sa isang lugar,
pupunta sa kagad, hahanapin niya kagad sinagoga. Pagtitipon para sa Jewish worship to Yahweh. So punta siya ron. Nag-stay po siya sa Thessalonica 3 weeks. 3 weeks. And amazingly, gentlemen and ladies, in 3 weeks' time, a church was established. Pambihira po ito. I have yet to hear na in 3 weeks' time, sa ating panahon, meron pong mabubuo ng isang iglesia lokal. Pero dito po, pinapangyari ni Lord. Alam niyo kung bakit? Dito sa chapter 16, nire-record po naman dito, mga kapatid, yung pagnanais niya po sa Pablo na lumawig pa, lumayo pa ang pagpunta niya sa iba-ibang lugar upang mangaral. Pero may lugar po na sabi, they were prevented by Satan. At inspired ang Word of God na sinabi po, yun ay galaw ng Holy Spirit. Mga kapatid, for every time and opportunity of sharing the Word of God, the Gospel, the good news of salvation, we all must move accordingly by the Holy Spirit. Ang galaw ng banal na Espiritu ng Diyos. At tiyakan po, kapag kaganoon, merong mangyayaring kaiba. At again, paano natin magagawa yan? Prayer. Prayer. As a church. As a church. Dito po, dalawang pagkakataon, ginugusto nila Pablo, pupunta sa isang lugar, but they were prevented. Ngayon, meron pong pinakitang vision. Na sa vision na yon sa Macedonia, meron isang mama, kinakaway-kawayan sina Pablo. Punta po kayo sa amin. Punta po kayo sa amin. Heto na nga po ang pangyari. At bago po itong sinasabi ng chapter 17, akalain nyo sa pangaral po nila Apostle Pablo, meron pong napunta sila sa Philippi, meron pong babae doon na na-convert at pinatuloy po sila Apostle Pablo, nagkaroon po sila ng persecution, kinulong sila at yung pagkakakulong nila dito, meron pong nangyaring kakaiba. Di po ba ito yung pangyari na habang nakakulong po sila, awitan sila ng worship. Kanta rito, kanta roon, basa ng word, recite ng word, habang nakakulong. Aba, alam niyo ang kwento, di po ba? Lumindol! Hindi ko nga mawari kung sa ganda ng boses itong sinawa Pablo o kaya po ay salagang gawa ng Diyos. Lumindol, nakakalagpo yung mga tanikala at yung pong mga posas nila, pwede silang makatakas. Pero hindi po. And knowing the story behind, nangyari po, buong pamilya noong bantay bilangguan, na-convert, binautismuhan. So, eto po yung background niya. Patuloy po tayo sa pagbasa ng chapter 17. Verse 6, sabi niya, but the Jews were jealous, so they rounded up some bad characters from the marketplace, formed a mob, and started a riot in the city. Nako, gumawa po ng gulo. At mga kapatid, pansinin po natin bagay na to in a way na relevant sa atin. Basta po mayroong ginagawa ang Diyos, merong panggugulong gagawin ng dyablo. Tandaan po natin yan. Maging prinsipyo ng ating pamumuhayan, maging sa araw-araw na ating buhay. Basta po merong gustong gawin si Lord, ay guguluhin po yan ng dyablo. Kaya si Kristiyano dapat po matatag, matibay. Hindi po parang hayahay lang ang buhay. Hindi po. Kailangan panig siya dun sa katotohanan na merong magandang bagay, nilalayo ng Diyos sa ating buhay, at sisikapin naman ng kabilang kampo, ang dyablo, na ito po ay sansalain, di papangyarihin. Ganun po, mga minamahal. And so, anong ginawa? Nako, di po ba si Jason pinatuloy itong mga sina Pablo? Tapos po, siya ang pinahirapan.
Kaya po nakalaya si na Pablo dahil, kumbaga, nagbayad po ng, ano po, yung, yan. So, patuloy pong nangaral ang Apostol Pablo, ang kanyang mga kasama. Napunta na nga po dito sa Thessalonica. And again, pansinin po natin ang katotohanan ito, mga kapatid. In 3 weeks' time, natayo ang isang iglesia lokal. We may ask, anong naging layunin ni Pablo sa pagsulat sa mga Kristiyanong ito? Lalahanin po natin, bagong tatag ang iglesia. At kapag ka po mayroong bagong tatag na iglesia, ang dyablo, nag-iisip na yan, nagpaplano na kagad yan. Paano niya guguluhin yan? So, with the whole affection sa puso nitong Apostol Pablo, sa bagong tayong iglesyang ito, filled, ika nga po, with deep concern and warm affection, tingnan po natin ang posibleng mga dahilan sa pagsulat niya ng 1 and 2 Thessalonians. Mabilisan lang po, mga kapatid. Una, posible po na hinarap po, no? Meron pong talagang harapan na paliwanagan doon sa mga kampanya laban sa kanyang pagkatao, sa kanyang karakter at motibo ng pangaral. That is found in chapter 1 and 2 ng 1 Thessalonians. Akalaan nyo ba naman, pati na po sa physical na anyo nitong si Pablo, sinisiraan po siya. At sinasabi po na, nagtataka ako sa inyo, paano nyo nakukuha ang paniwala niyang kapangit na mama na yan? Talaga naman, kung makapintas, bago po kayo pipintas ng sino man, humarap muna kayo sa salamin. Sabihin ba naman, alam nyo ba yung Pablo na yan? Ako, tingnan nyo, tayo pa lang, sakang, tapos bansot, tapos sulampit ang mga mata, sulimpat ang mga mata. Ang titindi po, lalo sa Tagalog, no? Sa salita natin. Pagkatapos po, panot. At marami pong peklat sa katawan. Kasi nga po, pagka siya po'y hulihin, papahirapan dahil sa pangaral, hinahampas po yan. At pagka gumaling, ayun, nag-iwan po ng mga peklat kung saang bahagi ng kanyang katawan. Ang pangit ng mama na yan. Yun po ay sa standard natin. Sa standard ng mundo. Pero yun po ba ang tamang batayan ng kagandahan at kagwapuhan? Pag-uusapan pa natin, mga taga-MCF, ay nako, talaga. Mga pogit magaganda yan. Likas na po yan sa MCF. Sabihin mo sa katabi mo, ang pogi mo talaga? Ang ganda mo talaga? Sinisiraan po siya po sa Pablo, mga kapatid. At kino-question mabuti, bakit ba pupunta-punta ka kung saan, pumasok ka pa dito sa aming syudad, mangengelam ka. Okay na kami sa aming buhay relihiyon. Pero hinarap po ni Apostol Pablo yon. Pangalawa, sabi niya, para ihayag po yung katuwaan niya at pasalamat sa magandang balita na dala ni Timoteo galing sa Efeso. Iniwan po niya si Timoteo para magpastor na at least ng 3 taon doon sa Efeso. At nakita po niya, mga kapatid, ang ganda ng nangyayari. Gumagawa ang Diyos. So, naging encouragement po dito sa mga taga-Thessalonica, yung magandang balitang dala ni Timoteo. Ayun, tuwan-tuwa si Apostol Pablo, kaya sinama niya sa kanyang pagsulat. Pangatlo po, magdagdag po ito ng liwanag sa pagtatanong at panggugulo ng kaisipan, yung tungkol sa ano mangyayari sa mga nauna na namatay, na kumilala kay Kristo. At ang salita pong ginamit dito ng Apostol Pablo, yung fallen asleep, yung nakatulog. At alam po nyo, doon natin hinahango yung katotohanan, pagdating sa buhay mananampalataya, tayo pong mga mananampalataya,
pagka tayo namatay dito sa mundo, dahil hindi naman talaga taga rito tayo, parang natulog lang tayo. Pagdating po ng panahon ng pagbalik ng ating Panginoon Jesus, gigisingin tayo. Kaya yung sabi, namatay na, fallen asleep. And therefore, sa kaguluhan po lang na nilikha here and there, pati na po yung manner, yung paraan ng pagbabalik ng Panginoon, pinagtatalunan po yan, pinagtatalunan. So, pagliliwanag pa po ni Apostol Pablo ang dahilan. At pangapat, magbigay ng direksyon sa bagong nakakilala sa Lord Jesus, drawn out of the kingdom of darkness, from idolatry and immorality and others, into the kingdom of light. All in all, mga kapatid, yun po ang ikangay magandang bagay na karanasan din natin sa pagkakilala sa Lord. Humihingi po yan ng lubusang pagtalikod sa immoral conduct na kapag ka po inaral natin mabuti mula sa salita ng Diyos, talking about immoral conduct, meron pong pinag-uugatan yan, ang idolatry. Idolatrous living into immoral conduct. Pagka meron tayong mga Diyos pa rin sa ating mga sarili bukod sa ating tunay na Diyos na kinikilala, at makita po niyan. Ikumpara po natin ang katotohanan niya, mga kapatid. Dito sa 1 Thessalonians, yung verses 9 and 10. Dito po makikita natin description ng totoong converted into Christianity. Verses 9 and 10. Ano pong sinasabi? Makita po natin, mga kapatid. Ang sabi po rito, verses 9 and 10, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. So, past, present, future. Yung kabuuan po ng karanasan ng pagkakaugnay kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Sabi niya, how you turn to God from idols. Yung pong pagtalikod na sa buhay, pagsamba sa Diyos-Diyosan tungo sa totoong Diyos na kinikilala na. Tapos po, pang-present, serving the Lord. No? Tapos po, yung pang-future, yung sabi niya, ay waiting for His Son from heaven. Yun po ang kabuuan description ng totoong conversion experience kay Lord. Now, sasagutin pa rin po natin sa ating mensahe. What should a church be known for? Saan ba? Ano ba ang pwedeng pagkakilala sa isang iglesia? What should mark, in fact, what are the marks of a biblical church? Tandaan po natin, mga kapatid, yung pong katotohanan na inihayag ng salita ng Diyos na ating tinatalakay. Pwede po tayong magkakaiba-iba ng sagot sa mga tanong na yan. Sarili-sariling mga kaisipan. What does a thriving, faithful, successful church look like? Nakita po ba yan sa gusali? Komportable sa mga pagtitipon-tipon? Nakita po ba yan sa mga kagamitan, high-end na mga kagamitan, o sa mga leaders and workers themselves? Tutulungan po tayo ng pagsusuri nitong aklat ng mga taga-Thessalonica. At sabi nga po natin, nagsisimula sa pananalangin ng sumulat sa mga sinulatan. At meron pong whole confidence si Apostol Pablo sa kanyang panalangin. Mismo yung mga salita niyang binigkas sa panalangin sa Diyos in their behalf, yun na po ang pinaka-panalangin
At kung magkaminsan, meron po tayong pagparaan na panalangin na kailangan maging maayos, maingat po yung ating gagamiting salita, addressing our God. Hindi po yung parang panalangin na, alam nyo, yung kalagayan na wag lang di ka nakapagsalita sa panalangin. Hindi po lamang ganon. Kundi meron pong pag-aaral, buong kaisipan ay gamit sa tamang approach sa iyong Diyos na dinadalanginan. At ang sabi nga po natin, it is a prayer of thanks. Pansinin po natin ulit yun. Sabi niya, we always thank God for all of you. Mga minamahal, it is God who is thanked. Ang Diyos po ang pinasasalamatan dito. Not the church, not the workers, but God Himself. Sabi niya po sa Pablo, we thank God for all of you. Kaya po nagpapasalamat, kaya po nananalangin si Pablo, hindi po doon sa church ang credit na binibigay, kundi yung Diyos na nagbuo ng iglesyang yan. Ulit-ulitin po natin, ang pinag-uugatan po natin lagi, yung pagkilos ng Diyos. He thanked God for the church. At sa ating pinanggalingang paniniwala, sa tinatawag natin karneo na sa malaking simbahan, mga kapatid, linawin po natin mabuti ito sa ating kamalayan. The church is not the source of truth. It is a bastion for the church, for the truth. Ang ibig sabihin po, hindi natin hahangoy mula sa isang iglesia, at least sa ating konteksto ng pag-usap, hindi po natin hahangoy ng katotohanan mula sa ating bilang isang iglesia lokal. Kundi, ang iglesia po ay tagapagtanggol ng katotohanan. Hindi po siya ang pinagmumulan ng katotohanan. And therefore, we defend the truth. And the truth is the Word of God through Jesus Christ, our Lord. Kaya po, malinaw na sinasabi po ng idea natin pinag-aaralan, ang Diyos po, ang pinasasalamatan ni Apostol Pablo sa kanyang panalangin for the Thessalonian Church. At yung mga sumusunod na pangusap ay nangyari po dahil sa Diyos. Kanyang gawa ito, kanyang kilos mula sa pagpaplano hanggang sa pagsasakatuparan nito. Ganyan po sa buhay natin. Hindi tayo ang dapat pasalamatan sa mga ini-enjoy natin, kaayusan, kagandahan ng buhay, sa ating mga successes. Hindi po tayo, kundi ang Diyos na nasa atin. Malinaw po ba yun, mga minamahal? So that ang idea po, pasalamat kay Lord. Ulitin ko lang po, siya, hindi tayo. Gawa niya, hindi natin diskarte. And let us learn this precious lesson. Si Lord po ang dapat na bida. Tayo po mga supporting actors and actresses. Para po siyang sumikat, siya po ang mas matanyag pa. Kasunod po noon ay ano po ang ipinasasalamat o pinapanalangin niya para sa kanila. Ito po yung tatlong bagay. Sabi niya sa verse 3, we continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, pahapyaw po, simpleng obserbasyon sa mga inihahayag na ito ng sulat ni Apostol Pablo. Tatlong bagay. Una po, ang sabi niya, yung pong work produced by faith. Work produced by faith. Ang idea po,
yung pong pagkakaugnay natin sa ating Panginoon, lilika po yan ng, sabi nga sa James ay, ang patunay, ang pruweba ng tunay na pananampalataya, mabuting gawa. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, sabi po, tayo po ay niligtas ng Diyos verses 8 and 9, Ephesians 2. Tapos po, sinabi niya, workmanship ni Jesus Christ. Mangyayari po, mahayag sa buong mundo. Pagka meron ka ng kaugnayan kay Kristo, tiyakan. Nahayag po yung by your works. Good works don't save, but they're simply a product of your faith. Once you got saved, then good works follow. Natural, likas, mangyayari po yun. And then sabi niya, yung pong, sabi nga po ay, love prompted, or labor prompted by love. Labor prompted by love. At tandaan po ninyo ito, sa gitna po ng mga pag-uusig, kinilala ng mga tao taga Thessalonica, kaya po tinawag, mapansin nyo doon sa verse 2, yung pong the church of the Thessalonians. Karaniwang sasabihin ni Pablo, the church in Thessalonica, the church in Corinth. Dito po, medyo kaiba. The church of the Thessalonians. Ibig sabihin po, pinagtatakhan din ng mga taga roon kung paanong sa maikling panahon na tayo po ang isang patotoo tungkol kay Kristo Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng sanglibutan. With that, ay makita po natin ang kahalagahan din ng paggawa out of love. Aalala po ninyo, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, yung tinatawag na love chapter ng Bible. Doon sa verse 13, sabi niya, ito ang tatlong bagay. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Dito sa Thessalonica, ang idea po, pinagbaligtad po yung pagkakasunod. Sa halip na faith, hope, love, sa 1 Corinthians 13, dito po sa 1 Thessalonians 1, faith, love, hope. Dahil po umaakma doon sa nilalayo ni Apostol Pablo, malinawagan nga po ang mga taga-Thessalonica sa idea po ng pagbabalik ng Panginoon mangyayari sa huling mga araw. Kaya, pag-asa ang huli. Pag-asa. Pero pansinin po ninyo, nagpapasalamat si Pablo, una, sa work accomplished by the new converts, tapos po, yung kanyang labor. Ang basic idea sa likod po nito, mga kapatid, yung talagang, hindi lang basta gawa, kundi banat buto. At saka po yung, ika nga po yung idea na pawis at dugo ang puhunan. Yun po yung labor of love. And then, panghuli nga po, yung sabi niya, yung your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Endurance. Nagpapatuloy po kahit anong kaharapin. Mga kapatid, ang iglesia, katulad sa Thessalonica, at isama na po natin dito ang MCF. Tayo. Marami po tayong pwedeng kinakaharap. One way or another ay nakapipigil sa atin. Huwag na lang tayong magsikap. Huwag na lang tayo. Basta i-maintain na lang natin ang gawain. Hindi po eh. Hindi po eh. Whatever persecution we may face, meron po tayong endurance because there is something waiting for us or we are waiting for that. Dili ba kundi ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. And did you notice yung last phrase, yung po ng last verse ng chapter 1, sabi niya, Jesus who rescues us from the coming wrath. Dalawang mukha pong pinakikita sa Bible ng pagbabalik ng ating Panginoon. Judgment
or glory. Depende kung saka nakaharap. Ang mga meron ng kaugnayan personal kay Kristo, glory. Ang wala pa, coming wrath. Coming wrath. Meron pong exacting ng justice sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus. And then, sa bandang huli po ng ating tinatalakay, matanong po natin, bakit ba ang iglesyang ito, sa kabila ng bago ba lamang natatayo, yung mga believers of Thessalonica, natatakan, nakilala sa mga kalagayang ito. Ano-ano nga po yun? Work produced by faith, your labor prompted by love, your endurance inspired by hope in the Lord Jesus Christ. Bakit nga ba natatakan sila ng ganong mga katotohanan, kapahayagan? Mga kapatid, balik tayo sa verse 2. Ulitin lang po natin. Sabi niya, we always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. It is God. It is God. We always thank God for all of you. God is why this church was marked by these things. Ang mga bagay na ito ay matuturing po, ang sabi na ating mga commentaries, grand evidences that God was at work in them, willing and working for His good pleasure. Kung ano pong nakasisya sa kalooban ng ating Diyos, ginugusto niyang gawin sa atin at sa pamagitan natin. Kaya ang wika nga po ni Pablo, we always thank God for all, again, pansinin po ninyo, for all your, for all your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. It was their work and their labor and their steadfastness, but that work is anchored in and originated from and caused by the great incomprehensible truth. Ano po yun? God was not simply watching from a distance. Di ba may kantang yun? From a distance. God was, by means of faith alone, dwelling in the very core of their being. And so, with us. God is in them, and so in us also. This is God willing His will, causing what He may, commanding, guiding from within. And the proof of this divine activity is this work of faith, labor of love, and enduring hope. How we pray, as it happened to the Thessalonian believers in their time, how we pray that it will happen also to us in our time here at Marikina Christian Fellowship. Let's pray. Panginoon namin Diyos, sa medyo parang masayang pahayag at karaniwan sa aming mga lingwahe ngayon. Masabi ba namin, sana all. Kung ganun po nangyari sa believers of Thessalonica, papangyarihin po sana ninyo sa amin ang bagay na yon. Magkaroon po kami ng banal na pagkainggit ikang sa ginagawa po ninyo noon at nanaisin po namin gagawin pa rin po ninyo ngayon. Sa kalwalhatian ng pangalan, ang pangalang Jesus. Amen. Amen.
your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCN as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts.